Anti-Marcos rally na pinangunahan ni Congressman Kiko Barsaga, kailan nga ba ulit? Nako, araw-arawin na daw ang mga buhaya, pero sa susunod, hindi na sasabihin kung saan at kailan. Surprise ba? Kasi kagabi ang nangyari, maaga pa lang, nako, libo-libong kapulisan ang nandyan sa isang subdivision. Aba, talagang kinakabahan talaga sila. Pero paalala po, dyan po sa isang subdivision na yan, ay hindi naman kasama yung mga legit talaga na mayaman ha. Ang pinuntahan lang po dyan, yung mga buhaya. Yung yumaman daw dahil sa pera ng taong bayan. So ito, panoorin natin si Congressman Kiko Barsaga sa paliwanag niya tungkol po dito sa anti-Marcos rally at kung kailan. Ito yung video. Also sorry din sa lahat ng mga police at sa lahat ng mga security agencies. Ang dami-dami nila na nag-overtime ngayon, thousands. Pero kailangan talaga ito ng bansa natin. If we do not show, not just the local community but the international community, that there is chaos and there is corruption within our system, then there will be no change. Hindi natin pwedeng ulit-ulitin lang yung mga nangyari for the past few years, ever since Marcos sat down and Romualdez became speaker, lahat ng ito, this has only been getting worse and worse at hindi natin pwedeng hayaan lang ito. At some point, we have to say it has to stop. Tuloy-tuloy na ba ito? Ha? Yes, every day. Pero yung bukas, yung next day, surprise, hindi ko sasabihin kung saan subdivision, hindi ko sasabihin kung ilan kami, hindi ko sasabihin kung ano oras. It's just surprise and sila na bahala. If they want to protect kung gusto na protektahan yung mga magnanakaw dito at yung mga magnanakaw na nakatira sa mga mamahaling subdivision, sa mga private subdivision na mga 200, 300 million per lot or yung iba mga 1 billion per lot. Ako, ang sabi pa naman ni Congressman Kiko Barsaga sa post niya, natakot daw si Remulla. Kasi bago yung oras ng binigay na schedule ni Congressman Kiko Barsaga na 10 PM, ay nandyan si Remulla. Pero nung dumating nung alas 10 ng gabi, at nag-adjust pa nga, naging 11 PM po ang naging schedule ni Congressman Kiko Barsaga. Yung ginawa niya, na-diskarte para lituhin kung saan talaga, kunwari nagbago, pero bandang huli, pumunta din siya doon sa in-schedule niya. At doon, may mga nagsabing, lumabas ka, Remulla. Pero walang nagparamdam na Remulla doon. Maayos na rally yan ha. Ganyan po na hindi sinasaktan yung kapulisan. Yan ang tamang paraan. Ilabas po yung mga hinaing. Hindi kagaya nung sa kabila, pag nagrarally, nananakit ng mga kapulisan. Ginawa lang naman yung trabaho nila. At ang ginawa pa nga ni Congressman Kiko Barsaga, nakipagkamay pa sa mga pulis dyan. Kasi, ang target naman ay hindi yung mga pulis, kung hindi, yung mga buhaya sa loob ng subdivision na yan. At kung saan daw dinadala ang ninakaw na basura na nakamalay-maleta. Kalahin mo ha. Pero daming bumilib dito kay Congressman Kiko Barsaga. Sana magkaroon pa ng ibang congressman na kagaya niya. O ayon dito kay Reynaldo Padua, gumagawa talaga ng history si Congressman Miao. Ipagpatuloy mo yan, Congressman Miao, pabor kami sa ginagawa mo. Sabi ni Lynn Martin, kung di lang masyado malayo yung mga ibang kababayan, tiyak makikirali din sila. Kasi ano po, doon sa live kasi, sa mga nag-live, ang daming mga nag-comment na gusto nilang pumunta. May mga nag-request pa nga na daw ng bus, si Congressman Kiko Barsaga. Kumbaga, sasakyan para sa mga pupunta. Pero partida, walang ganon na ginawa ni Congressman Kiko Barsaga na magkaroon daw ng bus, sasakyan para makapunta yung mga malalayo. Eh kung may paganon, aba, ay lalong dumami yung sasama dyan sa rally. Wala pang ang ganun ha. So ito sabi ni Lito Valdez, bilib ako sa mga kabataan ngayon para sa bayan at pagsugpo ng korupsyon ng gobyerno, matatapang sila. Habang tumatagal, danabi pa yung mga yan. Eh meron pa namang naka-schedule na isang malakihang rally na naman. Naku, hindi ito mahihinto. Kung walang gagawin si Junior, para mahinto to, mag-resign na siya. Diba? Sabi ni Ching Chong, di pa nahiya ang mga Marcoses nito. Naku, usapin po ng hiya. Kung may hiya po sila, noon pa lang, sa dad niya, nung nakaupo na siya, alam na yung gagawin dapat nila. Kung mahiya siya, kasi alam nyo naman kung ano yung mga sinasabi tungkol kay Marcos Sr. May mga nagsasabi, magnanakaw ang mga Marcos noon pa. Kaya nung naging presidente siya, kung mahiya talaga itong pamilyang Marcos, linisin nila. Kumbaga, ipakita nila na galit talaga sila sa korupsyon. Nangyayari, lumala. Ang laki ng budget na inilabas. Tapos saan napunta? Pero may ilan na bulag-bulagan. Ewan ko lang ba kung bulag-bulagan o
natatakpan lang. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.